Welcome back po sa ating YouTube channel. Sa video ito po, ako puli ay gagawa ng DIY parol na gawa sa straw. So, ating po mga materials, drinking straw. Ayan, at syempre, meron din po tayong gunting. At meron din po tayong stapler. Kailangan din po natin ng sinulid at karayom. Syempre, yung bala ng stapler. At stick glue. At syempre, yung ating pong glue gun. Ayan. So, yan po lahat yung ating mga materyales na kakailanganin guys. Ayan. At syempre, umpisahan na po natin. Ang una pong procedure natin ay kukuha po tayo ng 5 piraso ng straw at hahatiin po natin yan sa 3. At yan po ay gagawin po nating bulaklak guys. Ayan. So, putol-putulin lang po natin. At pagkatapos po nating maputol ay itatali po natin yan siya guys. Ayan. So, medyo mabusisi lang po ito dahil magtatali-tali po tayo dito guys. Pero, madali lang po siyang gawin guys. Once po na natutunan nyo siya ay sigurado pong magugustuhan nyo. So, yearly na nga po akong gumagawa nito. Ayan, ang gagawin lang po ay pagdikit-dikitin nyo lang po ang mga straw na pinutol natin sa 3. Hinatin natin sa 3 bago po natin siya guys tatalian. Ayan. So, pag tinalian po natin yan ay parang magmimisulang parang bulaklak po yan guys. Ayan. At syempre, higpitan po natin ang pagkakatali para po hindi siya bumitaw at syempre ay matibay yung ating parol guys. Ayan. So, kaya po kailangan natin dito ng sinulid na medyo malalaki guys. Yung ginagamit po sa mga net guys. Ayan. So, pagkatapos po nating talian ay ayusin lang po natin kasi mayroon pong hindi nagkakapantay-pantay. Pantayin lang po natin yan. At pagkatapos po ay lalagyan ko po yan ng stick glue sa ibabaw para po hindi po talaga bibitaw yung ating pagkakatali guys. Ayan. After nyan, saka ko po siya gugupitin yung mga tali. Ayan. At bali nga po pala, need po natin ng 12 pieces po nitong maliliit na ito. At para hindi po mapahaba yung ating video ay nakagawa na po agad ako ng 11 pieces. So ayan, kaya 12 pieces po yan. So yung mga dulo po niyan ay ginupitan ko po ng pa-slanting para magmukhang bulaklak po talaga siya. Next po, gagawa naman po tayo ng mas malaki guys. So, sa mas malaki naman ay 10 pieces po na straw. Hatiin lang po natin sa 2. So, same procedure po yan. Pagkatapos po nating gupitin ay pagtatali-taliin din po natin siya. At syempre, didikitan po natin ng stick glue para more siya matibay. Para mas matibay siya guys. Ayan. So, napakadali lang po ng proseso nito guys. Sa una lang po kayo medyo mahihirapan pag hindi nyo pa sanay. Pero pag sanay na kayo guys ay easy na lang po. At syempre, napakabenta po nitong parol na ito. Binibenta ko po ito sa halagang 150 pesos po isa. Ayan. So, tiyaga at sipag lang magkakaroon ka ng extra income ngayong New Year, ngayong Christmas season guys. Ayan. So, ayan po at tinatali ko na nga yan dyan sa puntong yan. At pagkatapos nga pong itali ay lalagyan ko po ulit siya ng stick glue sa ibabaw para po mas matibay siya. At syempre mas madali po siyang tagal po siya. Tatagal po ay yung buhay ng ating parol at syempre pag naitago natin ng maayos yan ay aabutin po yan ng susunod pang Christmas. Ayan. So yan at inaayos ko lang po at syempre pagkatapos po niyan ay lagyan na po uli natin ng stick glue upang siguradong makapit talaga yung ating pagkakatali guys. Hindi siya bibitaw syempre. Nakakahiya naman po sa customer natin kung pag uwi niya sa bahay niya ay sira na agad yung binili niyang parol. Samantalang kung matibay guys, syempre i-recommenda niya pa sa iba yung ating mga parol guys. Ayan. So yan, tapos na po tayo. Lalagyan na po natin yan ng stick glue. Ayan. At after po nyan, ang gagawin po natin, yung 2 malaki po ang kailangan natin. Kaya gumawa na rin po ako ng isa. At syempre ay yan po lalagyan natin sa ibabaw ng mga maliliit. Yung 2 malaking straw. So yan, gupitan lang po natin sa gilid ng
pa-slanting siya para guys magmukha siya talagang parang bulaklak guys. Ayan. So napakaganda pong design ito ng parol guys. Ayan po, pag natapos na nga po natin siyang dikitan, papatungan na naman po natin siya sa ibabaw ng mas maliit po na bulaklak. Parehas po yan sila guys. Ayan. Bago po natin yan ipaprocess mamaya, ikakabit natin yan sa star. So, gagawa tayo ng star. At syempre guys, yan po ay itatali ko rin para mas matibay. Para hindi po siya matanggal. Bumaklas man yung stick glue na nilagay natin ay suportado pa rin siya ng tali. Hindi po siya basta-basta masisira guys. Ayan. So, ganyan lang po yung proseso guys. So, sa isang bulaklak po natin na malaki ay ganyan din po yung gagawin natin. Didikitan natin at syempre ay itatali po uli natin guys. Ayan. So, tingnan nyo lang po mabuti guys ang proseso at sigurado ako na makakagawa rin po kayo ng ganitong parol. So, pang ilang video ko na po ito guys. Bali, pangatlong video ko na po ito na ganito. Kasi nga po ay sabi ko nga yearly po ako gumagawa ng parol. Ayan, at gagawa na po tayo sa puntong ito ng star guys. So, kailangan lang po natin ng 10 pirasong straw. At ang gagawin lang po natin ay pag i-stapler po natin yung bawat dulo niya guys. Upang makagawa po tayo ng shape po na star. So, bali 2 star po yan at pagdidikitin po natin. At syempre guys, yung mga pagitan yan, lalagyan din po natin ng tukod para totoong star po siya guys. Ayan, so ganyan lang po yung proseso at syempre dyan po natin ididikit yung mga ginawa po nating bulaklak na straw. Ayan. So, mamaya po makikita nyo na madali lang po talagang gawin ito guys. Hindi po kayo mahihirapan at syempre mag-i-enjoy po kayo at extra income din po ito dahil marami pong estudyante ang bumibili ng kanilang project tuwing Christmas season guys. Ayan. At syempre yung mga nanay din po na gusto mag-design sa kanilang mga bahay, pwede nyo rin po silang bentahan ito guys. Ayan. So ayan guys, sa puntong yan ay gagawa na po ako ng pangtukod po sa gilid ng ating straw. Ayan, at syempre pag naputol na po natin lahat, ay ikakabit po natin yan sa mga gilid po ng ating star para po pinaka silbing tukod niya guys para po lumobo or magpormang star po siya para po maganda yung ating parol guys. Ayan. So, stapler lang po natin guys sa lahat ng gilid dyan at pagkatapos po nyan ay magdidikit na po tayo ng mga bulaklak natin guys. Ayan. At syempre, habang ginagawa ko po yan, nais ko lang pong mag-shoutout po sa lahat ng Team Coffee Mates. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagmamahal. At syempre, sa lahat po ng aking mga taga-subaybay, sa aking mga kaibigan, kapamilya, maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagmamahal. At syempre, sa bago lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. Yan, comment down below, hit nyo na rin po yung notification bell para po palagi kayong updated sa mga video ko. So, ayan guys, yan po naman, bawat bulaklak po ay lalagyan natin ng mas maliit din po na parang bulaklak din siya guys. Ayan, sa gitna po niyan. So, ganyan lang po yung proseso. Tinutupi-tupi lang po yan. Ayan, at meron na po tayong bulaklak. So, ayan po, at nagawa ko na rin yan guys. Ayan, at syempre, tuturuan ko naman po kayo kung paano gumawa po ng pabuntot. So, ang gagawin lang po natin ay gugupitin po natin yan ng paikot guys yung ating straw. And then, pagkatapos po ay hahatiin po natin sa gitna. So, dati po ay hinahati ko po siya sa 4 pero mas nagustuhan ko po yung hatiin lang sa 2 dahil po mas makapal po siyang tignan. So, bali, ang kailangan po natin dyan ay 32 pieces na buntot at hatiin po natin sa 2 yun. So, bali, 16 pieces po bawat isang pabuntot, guys. Ayan. At syempre, ready na rin po yung ating pabuntot dyan. Tinahi ko na rin po yan, guys. At ikakabit na lang po natin. So, sa puntong yan guys, ay mag-i-start na po tayo na magkabit po ng ating mga bulaklak sa ating star. So, ayan, at lalagyan ko na po ng stick glue. Siyempre, uunahin po natin yung pinakagitna niyan guys. Ayan. So,
Nakalimutan ko po pala dyan sa part na yan, dapat po yung pinakataas niya ay nalagyan ko na po ng tali na para sabitan. So, dapat po ay bago nyo kabitan ng mga design ay may tali na po yan. At syempre, ganun din po sa baba, sa may lalagyan po natin ng buntot para po yung mga tali po natin ay matatabunan po natin pag nilagyan po natin ng design. Ayan. So, yung mga bulaklak po nating ilalagay sa mga gilid ay dapat po magkapantay para po maganda tignan at syempre maayos po yung ating parol. Ayan. So, lagyan lang po natin ng mga stick glue at kabit na rin po natin yung ating mga maliliit na bulaklak guys. Ayan. Yan po, tuloy-tuloy lang po yung ating paggawa, ganyan lang po yung ating proseso at syempre sa kabilang side po ay ganyan din po yung ating gagawin. So ayan, katulad po ng sabi ko kanina, yung pabuntot po natin na tali ay dapat ilagay na po natin para pag kinabit po natin yung ginawa nating pabuntot ay matatakpan po yung ating ginamit na sinulid guys. Ayan, at syempre ay malapit siya at hindi siya luwag tignan guys pag naikabit muna natin bago natin lagyan ng mga design na bulaklak. Ayan. So, mas maganda po pag tinatali talaga yung buntot at mas matibay po siyang mas matibay po yung ating parol at syempre mas tatagal po at syempre dadami yung customer natin pag maganda at matibay yung ating gawa. Ayan. Napaka easy at sobrang dali lang po talaga. Sobrang mga konti lang po yung gasto sa paggawa ng parol na ito guys. Hindi po kayo mahihirapang maghanap ng mga materials dahil drinking straw lang po at syempre sinulid at syempre yung ating stick glue. Yun, at saka stapler guys. So napakadali lang po ng hanapin ng mga materials at syempre ay maganda rin po yung kalalabasan ng ating straw. So, pwede rin po dito para maganda kahit iba-iba pong kulay ng straw. Depende na po sa inyo kung paano nyo i-combine yung mga kulay po ng straw. Kayo na po ang bahala at kung paano siya magiging mas makaaya-aya tignan sa ating mga customer. So, ayan, at naitali na po yung ating pabuntot at ilalagay na po natin yung ating mga bulaklak sa dulo. At pagkatapos po niyan ay maglalagay na po tayo ng maliliit niyang bulaklak na parang magsisilbing pinaka-buds sa gitna ng malalaking bulaklak guys. Ayan, so kulay blue nga po yung available kung ibang kulay na straw kaya po blue yung nilagay ko guys. Ayan, at pagkatapos po niyan ay tapos na yung ating parol. Syempre napakadali lang po guys at hindi po kayo mapapagod, hindi kayo may inip at syempre malilibang kayo dito guys sa paggawa po ng DIY parol na gawa sa drinking straw. So ayan, at yung kabila rin po ay lalagyan din natin at syempre sabi ko nga ganyan lang kadali yung proseso natin at meron na tayong homemade parol or DIY parol na gawa sa straw at syempre pwede nating ibenta at ako po ay binibenta ko po yan sa halagang 150 pesos. Ayan, sulit na sulit po yung pagod natin dyan. Ayan, so tapos na po yung ating parol guys. Ayan na po at pwede na po tayo magpa-order. Ayan, ang ating finished product. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. Bye-bye.